Good evening, everyone. Again, welcome to our Facebook live stream. Once again, this is Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you the doctrines of the Catholic Church according to the Scriptures. Our title for our live stream tonight, as you can read in my Facebook live stream, it is that Genesis chapter 2, verse 1 to 3 is the Lord's Day in which God rested, and then He sanctified it, and He rested on it and made it holy. It is the Lord's Day, in which case, during the time of the Christian Church in the New Testament, it is now Sunday, which is no other than the Lord's Day of Christians. It is the day of rest, the Sabbath rest of Christians. It is not the Saturday Sabbath rest of Seventh-day Adventists, not even the Saturday Sabbath rest of the Jews or the Jewish people. Now, this is the things that I will share to you according to the Bible. Seventh-day Adventists and Churches of God, and even the Jews, would love to quote Genesis chapter 2, verse 1 to 3, to prove their Sabbath is the true Sabbath of God and the people of Israel in the Old Testament and even in the New. But when we read this verse, this is no proof of their assertion or their claim. So they're making an assumption only. Fallacy of assumption non probata. Fallacy of assuming without proving. They only assume that the word day here means Saturday in the modern calendar, but it is never proved. It is only assumed in Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Let us read the verses. I am using here the Hebrew Greek Key Study Bible of the King James Version. This is compiled and edited by Dr. Spiros Zodhiates, Doctor of Theology, AMG Publishers, Chattanooga, USA. Now, Genesis 2, 1 to 3 reads, you can also use any Catholic version or Protestant version when you follow my verses when I read it. Genesis chapter 2, verse 1 to 3 reads, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work, which He had made, and He rested on the seventh day from all His work, which He had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. Genesis chapter 2, verse 1, 2, and 3. Now, first, we have to see the verse closely, examine the verse closely. The word here for the day is the seventh day. During the time of Moses, when he wrote Genesis, because Moses was the author of Genesis, one and the first book of the Pentateuch, the Torah, Moses did not indicate a name of this specific seventh day. Yes, they have 1 week reckoning, but they only number the days of the week from first day to seventh day. Because the Roman calendar, this is about 1,200 years before, or 1,500 years BC. The Roman calendar was only popular in the time of the Jews. Here in the Bible, when we examine the Bible, only in the time of Christ and the apostles. And let's just say at least 200 years during the writing of the Septuagint Greek version of the Old Testament, 200 years in the time of Alexander the Great, when Greece adopted also the Roman calendar of the Roman people. So, imagine, it is about 1,000 to 1,300 years before the Roman calendar was yet written. Why did I mention the Roman calendar? Because the names of the days that we have adopted now in our modern Gregorian calendar is adopted from the name of the days of the Roman Julian calendar in the times of Christ and the apostles. So that is where in the Roman calendar
or the Julian calendar and now the modern Gregorian calendar, we have found the proper names of each day of the week. So now the first day for us Christians and all over the world, it is already accepted. The first day is Monday. Second day is Tuesday. Third day is Wednesday. Today is Wednesday. So this is the third day of the week. Thursday is fourth day. Friday is fifth day. Saturday is sixth day. So Saturday is not the seventh day in the modern Gregorian calendar, which is from the Julian and Roman calendar during the time of Christ and the Apostles. The working days was already Monday even by the Roman Empire. Now, the sixth day is Saturday. So this could not be Saturday because Genesis 2:1-3 says it's the seventh day that God rested from His work, and He rested on it, and He blessed it, and He sanctified the seventh day. The proper name of the seventh day is Sunday in the Roman calendar, which we now adopted in the modern Gregorian calendar. So, properly, this is Sunday. Kaya nga, tayo mga Pilipino, we adopted the word, the week, isang linggo. Sanglinggo. O sanglinggo. Ano ikapitong araw ng sanglinggo? Parang hindi mga Pilipino itong mga Sabadista dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Parang hindi mga Pinoy, hindi alam ang pangalan ng araw, bawat araw ng linggo, mula sa unang araw, Lunes, hanggang sa ikapitong araw, linggo. Kaya nga, linggo, Domingo, linggo, Sunday. Why? Because linggo, 1 week, sanglinggo, linggo yung ikapitong araw. Hindi po Sabado. Ika-6 po yun na araw ang Sabado. Dito na tayo sa Roman Julian calendar na nirevise si Pope Gregory, naging Gregorian calendar, na yun na ngayon ang ating modern Christian Catholic calendar all over the world. So, mas ma-prove pa dito sa Genesis 2:1-3 ang Sunday na ito talaga ang Lord's Day. Bakit sinabi ko Lord's Day? Kasi nga, araw to ng Panginoon. Sino may-ari dito? Di ba ang Diyos na si Yahweh? Let us read again. And on the seventh day, sa sanglinggo, 1 week of creation, isang linggo. So, linggo tong 7th day, hindi to Saturday na ika-6 na araw sa ating Roman present calendar for 2,000 years now. No? So, 2,000 to 200 years before pa nga eh. God ended His work which He had made, and He rested on the 7th day. So, sino ang may-ari ng araw na to ng 7th day? Na sanglinggo, na linggo, Sunday, 7th day? Ang Diyos, Yahweh. Kaya Lord's Day to. Yan ang Lord's Day. Days, D-I-E-S, Lord, Dominica. Kaya nga, Domingo from Spanish. En el día del Domingo. Domingo comes from, Spanish word, comes from the Latin, Dominica. Days Dominica, Domingo, Dia del Domingo. So, Domingo po ito. Linggo po ito sa isang sanglinggo. 7th day, God's Day, the Lord's Day, Domingo, Sunday. Sa modern colloquial terms, we call it not the Lord's Day, but Sunday. Pero yun ang Lord's Day. Kasi ang Diyos may-ari ng araw to, hindi po to Saturday. Nang nagmay-ari sa Saturday, Sabado, si Saturno. Mapapatunayan dito sa Biblia, si Saturno talaga ang sinasamba ng mga Hudyo. Dito sa Old Testament man lang, pag-umpisa, hanggang sa New Testament. Magbabasa ko lang talata mamaya. So, napakaliwanag po niyan. Mapapatunayan dito sa Genesis 2:1-2, the Lord's Day, Days Dominical, en el día del Domingo, sanglinggo, isang linggo, linggo, Domingo, Sunday. Ito po ang Lord's Day dito sa Genesis 2:1-2. Hindi po to Saturday Sabbath ng mga Hudyo, ni Saturday Sabbath ng mga Seventh Adventist at mga Churches of God, mga Iglesia sa Diyos. Hindi po. Hindi po to Sabado, hindi po sa Saturday. Walang mababasa letra po letra dito. So, fallacy of non-sequitur, it does not follow. Pag makabasa na 7 days, Sabado na agad na Saturday, it does not follow. Kailangan i-prove na mabasa letra po letra. So, fallacy of assumption and probata, fallacy of assuming without proving. Nag-assume lang na Saturday agad ito, basta sa Marisa makabasa ng 7th day, tapos nag-rest ang Diyos agad Saturday, kasi Saturday ang Sabbath nila. Pero assumption and probata, it is a fallacy. Assuming that it is Saturday, but without proving from the Bible verse, hindi makakonek eh. 1863 lang kasi sila, wala naman silang ambag sa Biblia. So paano nila nalaman Saturday Sabato? Nangopya lang sila sa mga Hudyo, mga Hudyo nga, mali din. Kaya tingnan natin dito sa Biblia, kung tama ba, ang Diyos ba talaga ang
granting without admitting na Saturday sa mga Hudyo, yun ang napili nila based on the modern calendar. Ngayon, sa modern times natin, tingnan natin, sangguniin natin ng Biblia, kung tama ba yun. Kung Diyos ba talaga ang pinaparangalan ng mga Hudyo. No? Kasi sabi ng Sabadista, ng mga iglesia sa Diyos, nanginili na Saturday Sabbath, dumikit daw sila at sumunod sa mga Hudyo. Kung sumunod sila sa mga Hudyo, di hindi si Yahweh o ang Diyos ang kinilang sinamba sa Saturday Sabbath, kundi si Saturno. Amos chapter 5 verse 26 to 27. Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? But ye have borne the tabernacle of your Moloch, and Chion your images, the star of your God, which ye made to yourselves. Therefore I will cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the Lord, whose name is the God of hosts. Ayan. Kaya nga nabihag sila Amos 5, 25, 26, 27. Kasi itong mga Hudyo, mga matigas ulo, ang sinamba pala nila, si Kaywan, si Sukot, si Molek, at mga Diyos-Diyosan na mga Hudyo, na mga pagano, at hindi si Yahweh. Hindi po ang Panginoon si Adonai Elohim, o si Yahweh, Adonai Elohim, o Adonai Yahweh. Hindi po ang sinamba nila. Diyos mismo nagsabi, nagbasa lang ako dito ng talata, Amos 5, 25, 26, 27. And this is quoted by Saint Stephen, the first Christian martyr, when he was martyred and killed by the Jews, na mga Sabadista mga Hudyo, sa Gawa 7. Ang damay palang hindi alam dito ng mga Sabadista. Nahawa ko dito sa mga Sabadista Hindi si Kristo sinamba dito, kundi ang demonyo. Kasi pag sinamba mo, mga Diyos-Diyosan, mga demonyo ang sinasamba mo. Magbabasa ko ng talata mamaya. Dito muna tayo sa sinong sinamba ng mga Hudyo. Sa Amos 5, 25, 26, 27. Dito sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, versikulo 42 hanggang 43. Acts chapter 7, verse 42 to 43. Then God turned and gave them up to worship the host of heaven. So, pinabayaan ng Diyos na mga Hudyo ay sumamba sa mga bagay na nasa langit. As it is written in the book of the prophets, quoting Amos 6, chapter 6, verse 25, 26, 27. Binasa ko kanina. No, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of 40 years in the wilderness? Yea, ye took up the tabernacle of Molech and the star of your God Remphan, figures which ye made to worship them, and I will carry you away beyond Babylon. Kaya nga adap nilang pagan Babylonian God na si Remphan. Kung sa Tagalog, Refan. O tingnan natin sino to si Refan. Sa dictionary, Refan. Refan. The God of the planet Saturn, worshipped by the pagan Romans and the pagan Jews. Si Refan pala, Gawa 7, 42, 43, ang Diyos-Diyosan pala yun na si Saturno, na Diyos-Diyosan ng mga paganong Romano at mga paganong Hudyo. O hindi pala mga Kristiyanong Hudyo. Si Saturno, tapos Saturday kayo mga Sabadista, di sumunod kayo dun sa mga paganong Romano at paganong mga Hudyo, sumamba kay Refan na si Saturno pala, the God Saturn of the planet Saturn. Si Saturno, kaya nga Saturday sa Greek, D-I-E-S, Saturni. O de Satur, araw ni Saturno, araw ni Satur. Sino yung Satur? Diyos-Diyosan ng mga Romano na pagano at mga Hudyo na pagano. Gawa 7, 42, 43, Amos 5, 25, 26, 27. At kung Diyos-Diyosan na yung sinamba, si Yahweh bang yung sinamba? Hindi po. Ang sinamba mo, demonyo. Naku, mga Sabadista, iwanan nyo na yung tatag ni Mrs. Ellen G. White na isang witch. Ungo man si Ellen G. White. May patunay ako sa talambuhay ni Ellen G. White. She is both a witch and a whore. Ano yung whore? Prostitute. Nagtrabaho dun sa brothel sa Amerika. Before, si Ellen Goldwet, meron ako libro dito, hindi ko muna ito bubuklatin. Kasi gagamitin ko to sa debate. Naku, kawawa kayo mga Sabadista. Ang tagapagtatag nyo, founder nyo, is a whore, a prostitute. May prostitute dito sa Biblia nanliligaw ng tao. Sa Revelations o Pahayag Kapitulo 17, Revelations o Pahayag Kapitulo 18, isa pala to sa Ellen Goldwhite, na ex-prostitute, ex-whore, nagtatrabaho sa brothel sa Amerika, tapos witch pa, demon worshipper,
Ha? Ang witch, demon worshiper yan. Mga manggagaway, mga ungo, o sa Bisaya pa. O ng Corinto 10:20. Kaya pala si Ellen Goldwyn, kanyang mister, mga satanista pala yan sa demonyo, pati mga Adventista. Sumasamba kay Saturno ni Diyos ng mga Romanong pagano at mga Hudyong pagano. O ngayon, si Kristo bang nasamba nila sa Saturday, Day of Saturn? O ng Corinto 10:20. But I say that the things which the Gentiles and the pagans sacrifice, they sacrifice to devils, to demons, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Ayaw tayong makatoliko pa paaniban dyan sa Sabadista sa mga iglesia sa Diyos. Bakit? Lalabas ang demonyo ang masamba natin makatoliko kung mag-convert tayo. Katulad dito ni Denmar Santiago na duling, na sayang, safe din na sana noon, kaya bumalik, galing sa Iglesia ni Cristo, galing SDA, bumalik sa Katoliko. Bumalik na naman niya sa Sabadista. Di sa pagsasamba niya kay Kristo, Panginoon natin, sa Lord's Day, sa araw ng Sunday, ng first day of the week Sabbath, na yun ang sinasabi sa linggo, sang linggo, Lord's Day, sa Genesis 2:1-3, nasamba na ngayon, demonyo, si Saturno, Amos 5:25, 26, 27. O read your Bible, Acts chapter 7, verse 42-43, at unang Corinto 10:20. Ayaw daw ng Diyos tayong mga Katoliko, umanib dyan sa Sabadista at sa mga iglesia sa Diyos, nangingili ng Sabat, Saturday Sabat, Sabat ng Sabat, Saturday ng Saturday, kasi nagsasamba ka sa demonyo. Si Pablo may sabi, unang Corinto 10:20, si San Esteban, na martir na Katolikong Kristiyano, he's a Catholic martyr, Christian martyr, si Saint Stephen. Santo natin yan, Gawa 7:42-43, quoting on the Old Testament, ang Diyos na si Yahweh, nagsabi, Amos 5:25, 26, 27, kaya hindi yan pwede maging Saturday. Lahat ng Sabat dito sa Old Testament, hindi po yan Saturday. Walang isang Saturday yan. Kahit isang Saturday, wala po. 7th day lang yan. Pangalan ng bilang ng araw. Ano yan in Hebrew? Shabbat. Kasi rest day. Ang Shabbat, rest day. Rest day, adlang nagpapaulay, Shabbat, rest day. Rest day, Shabbat. Hindi po Shabbat, rest day. 7th day na Saturday kasi walang Saturday in the Old Testament. Lalo, kahit sa nyo, wala Di lalo na sa Old Genesis pa, ang Diyos pa ang nag-rest doon. Di lalo pa wala nga Jewish calendar when God rested on that 7th day. Ngayon, napatunayan natin agad, laglag agad. Ikaw, Mr. Ito yung nakadibate ko last week, si Peter Pindon, takot na to sa akin kasi nabugbog ko, walang napatunayan Saturday. Akala niya yung Genesis 2:1-3, nakaproiba sa Sabadista, Saturday Sabat. Pag debate namin, ayun, naliwanagan. Ngayon, natakot na. Sana, ang second debate namin, third debate na actually, 2 beses ko na nagbugbog. Una yung sa pagkain na bawal, tapos ngayon, second, yung Saturday Sabat niya, Genesis 2:1-3, yun daw ang pinapangilin ng Diyos, pinapangilin daw ng mga Sabadista. Hindi po Saturdista ang Diyos. Kayo lang Sabadista. Ang Saturdista, sumasamba kay Saturno na demonyo, na diablo. Unang Corinto 10:20, Gawa 7:42-43, Amos 5:25, 26, 27, at marami pang talata ng Biblia. Pahayag 9:20. Hindi kayo nagsisi sa pagsamba kay Saturno na demonyo. Pahayag 9:20. Patuloy nyo rin sinamba si Saturno. Saturday ng Saturday kayo. Saturdista. Hindi po ang Diyos Saturdista kasi ang Diyos hindi po magsasamba kay Saturno na Diyos-Diyosan, lalo na hindi sasamba ang Diyos sa demonyo. Kaya tayong mga Katoliko, sasamba tayo sa demonyo na si Saturno. Hindi. Mateo 4, Lucas 4. Sabi ng demonyo, sila Saturno, Kristo, Panginoon, lumuhod ka sa akin. Ako ngayon ang Panginoon mo. Ako ang hari sa mundo, sa universo. Sabi ni Kristo, hoy, Saturno, demonyo, ikaw ang sumamba sa akin, lumod sa akin. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone thou shalt serve. Mateo 4:10, Lucas 4:12. May mga Sabadista sumamba na sa demonyo kay Saturno, ni Satanas. Saturdista ng Saturdista. Tayo Domingista kasi Days Dominica, in el Dia del Domingo, ang Panginoon, si Adonai Elohim, ang nasamba natin. Sa pamamagitan natin Panginoon Kristo, nasamba natin ng Santissima Trinidad, Mateo 28:19, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Mateo 28:19. Sila, Trinity bang nasamba nila? Saturday ng Saturday. Walang Trinity sa Saturday. Kasi tataglang dyan ng tao. Gawa 7:48. Binasa ko kanina, Gawa 7:42-43. Sa baba lang, Gawa 7:48. Ang Diyos hindi tatahan sa mga sulpot na tataglang ng demonyo. Tataglang ng demonyo na si Saturno, na si Satanas.
ang Sabadista, Seventh-day Adventist Church. Tapos linagyan ng 7th day. Tapos sabi pa lang 7th day, nanluloko, nanliling lang kasi yung sinipra, minarka, tinatak na 7th day. Saturday pala. Dapat 7th day na Sunday, Lord's Day. Linggo, Domingo, isang linggo nga week. Tapos linggo, 7th day. Grabe naman, hindi makaintindi, parang hindi Pinoy. Naloko na talaga, binubo ni Satanas, sa demonyo talaga itong mga Sabadistang to. Kaya personal to makipagdebate sa akin, pag nangloko sa referensya, babatukan ko talaga ditong Biblia, ang kapal ng Biblia ko. Ako, pinakamatapang ako na si Iblet Apologist sa bansang Pilipinas. Hinamon ko nga si Rashid Idnasan na isang Muslim, suntukan tayo sa YouTube. Battle of YouTubers, suntukan, may gloves doon. 20 to 30 minutes, unlimited suntukan, patayan pa kung kaya. Hinamon ko yung Muslim na sira ng mata, si Rashid Idnasan, takot nga eh. Ikaw yung Sabadista, ikaw bakalari, sabi mo, karatista ka, sige ka, subukan natin, punta tayo sa Manila, Battle of YouTubers. May sponsor ako dito, mag-sponsor, bibigyan ka na pamasahe, punta tayo doon tayo magkita. Mag-gloves tayo doon, suntukan 30 minutes. Yabang mong karatista ka, hindi ka karatista. Kasi kung karatista ka, lalaban ka kay Badalbi ng suntukan. Para tulad ni David at ni Goliath, para matapos itong debate natin. Hindi nyo kaya ng debate, kumbate na lang. Hindi nyo rin kaya ng kumbate. Isa demonyo talaga kayo. Nagsuntukan si Miguel Arcangel at si Lucifer, si Satanas. Natalo si Lucifer. Nabugbog ni Miguel Arcangel, nahulog. Di ba? Hindi naman Biblia ang nakipagdebate si Miguel at si Satanas. Sa Judas 9, nagdebate si Miguel at si Lucifer, si Satanas. Jude chapter 1 verse 9, Epistola Catholica ad Sancti Judei Apostoli, Katolikong sulat ni Judas Apostol. Hindi sila nagsuntukan, nagdebate sila sa salita ng Diyos. Sabi ni Miguel, sawayin ka sana ng Panginoon. Judas chapter 1 verse 9 to 10. Pero dito sa Pahayag 12, 1 hanggang 12, si Miguel talaga nakipagsuntukan na pataya na kay San Miguel, si San Miguel Arcangel kay Lucifer, kay Satanas. So debate, kumbate. Yan din ang Chief Apologist, Bishop Delegated. Kung hindi nyo kaya ng mga debate sa akin, mga sulpot, kumbate tayo. Doon tayo sa Battle of YouTubers. May gloves naman doon. May gloves doon. Bakit takot dito si Rashid Idnasan? Isa Bacalares. Mga takot sa akin, di. Pati pala sa debate, talunan. Pati pa sa kumbate, suntukan, takot, talunan. Paano kayo nasa katotohanan? Hindi kayo, ayaw nung lumaban ng kumbate, suntukan sa katotohanan. Si David lumaban, si Gideon lumaban sa Biblia. Si Samson lumaban, patayan, para sa katotohanan. Si Brad Alvin Gitamundok, Bishop Delegated Apologist, makigpataya din, makigsuntukan, makiglabanan. Pamagitan ng kamay. Kung sa katotohanan lang. Yan mga Katoliko, alamin nyo yan. Walang tulad ko dito sa bansang Pilipinas. Malita ko na tao, pero hindi ako tumatakbo sa debate at kumbate. Sila, takbuhan sa debate at kumbate. Hanggang ngayon, wala pang humamon sa akin taga Mindanao Takot lahat, mula Hapari hanggang Hulo. Ako naman talagang kinakatakutan dito na apologist. Hindi naman ang grupo ni Father Darwin Kasi sa Father Darwin, hanggang debate lang. Pag sabihin mong kumbate, no hands na sila Father Darwin. Ako dito, kahit anong gusto na makalaban, ganyan ko kamalang simbahang Katoliko. Makipagpatayin ako kahit Iglesia ni Cristo nga, linusob ko doon sa Diliman binidyo ko pa. Hindi ako papasokin na sa office ni Parban, nandun ako sa labas ng gate. Yung mga takot pala Akala ko mamamatay tao. Nilusob ko, pati MCGI sa Apalit, Pampanga, nilusob ko. Sa gate din lang ako, hindi ako pinapasok sa Bible Exposition Surano, doon sa malaking nila, gymnasium. Mga takot pala. Tapos ang yayabang dito, manluloko. Kaya lumilisa to sa ila umiiwas sa akin kasi kung hindi na ko iwasan, talagang mapapahiya silang lahat Nabugbog nandiyan na sa YouTube, naka-record na, hindi na niya ma-erase Bukod na lang kung matapos ng mundo, wala ng YouTube. Acts 7:42-43, binasa ko kanina, Acts 7:48 lang sa baba. Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet. So sabi daw ni Propeta Isaias, Gawa 7:48, quoting Isaiah 66:1, ang pinakamataas sa Diyos at makapangyarang Diyos, hindi po tumitira at ninirahan sa mga templo, sa mga simbahan, na gawa ng kamay ng tao. Sabi ng propeta. Tatag lang ni Ellen Goldwhite, 1863.
Actually, 1860, inadapt na nila Seventh-day Adventist Church. Pero nanloko, Seventh day, Saturday pala na Seventh day. Dapat ang tamang Seventh day, Sunday, Lord's Day. Days Dominica, Domingo, Linggo, Sanglinggo. Inabobo ni Satanas, inaloko ng Corinto 10:20, ang nasamba, demonyo. Pahayag 9:20, demonyo nasamba. Acts 7:42-43 dito sa taas, binasa ko bago lang, Acts 7:48 sa baba. I-quoting yung Acts 7:42-43. Sa Amos, sa Old Testament, sabi ng Diyos sa Yahweh, ni Elohim, sa Amos 5:25, 26, 27, ang daming talata sa Biblia eh. Itong mga live stream ko, hindi nyo itong maririnig itong mga talatang to sa ibang mga CFD, sa ibang mga Catholic apologists, sa taga Bohol o sa taga Mindanao, dito lang talaga eh. Exclusive lang kay Brad Alvin Gitamundok, Bishop Delegated. Kaya, ang gusto kong mangyari dito, mga brothers and sisters sa mga Katoliko, kahit na hindi Katoliko, pakishare dyan sa ang live stream ko, pakishare sa walls nyo, sa group and pages nyo. Huwag kayong matakot o huwag kayong mahiya kasi ito talaga Bible expose. In-expose ko dito ang kasamaan kasi utos yan ng Diyos kay Pablo sa Efesos 5:11 hanggang 13. Ephesians chapter 5 verse 11-13. Anong sinasabi dito na utos ng Diyos? For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ano ba itong gawa ng mga kasamaan, ng kadiliman? Di ba yung pagsasamba ng demonyo? That ito pala si Ellen Goldet, ex-prostitute. Tapos pala, according to the record, sa kanyang talambuhay, tapos pala, witch, isang manggagaway. Tapos nagtatag ng iglesia. Di ba gawain niya ng kasamaan, ng kadiliman, ng pagiging manggagaway, pagiging witch, pagiging ungo ni Mrs. White, at pagiging prostitute, nagtatrabaho bilang prostitute doon sa Pampam, doon sa Ulatir, doon sa bar, sa panahon niya. May bar na noon panahon niya eh. Doon nga sila nakita ng kanyang mister na si Mr. James White. Di siya demonyo talaga. Meron bang manggagaway na hindi Satan, devil worshipper? Meron bang prostitute na does not worship the demon? Dati kasi Maria Magdalena, Mark 16:9, Luke 8:1-3, meron siyang 7 demonyo kasi si Maria Magdalena, before she was converted, Saint Mary Magdalene was a prostitute, was a whore. Kaya sinasamba ni Mary Magdalene, 7 demons, nandun yun nakadikit sa kanyang katawan at kaluluwa. Kaya minsan kinakatihan siya ng demonyo kaya binibilad ng katawan na binibigay niya sa mga swapang ng laman ng babae, mga Pariseo at mga Saduceo. Ngayon, nakita niya si Kristo, umiyak siya, nagbago siya, di lumabas yung 7 demonyo sa katawan niya, pinalabas si Kristo, Mark 16 verse 9, tapos Luke 8:1-3. Ito si Mrs. White, hindi nagsisi hanggang namatay. Di bilang manggagaway, witch, demon and devil worshipper, satanista, at saka war, prostitute, Revelation 17, Revelation 18, di hindi lumabas yung 7 demonyo, lalo pang sila Satanas, all of hell, lahat ng demonyo sa impyerno, bumaba nang namatay si Ellen Goldwhite. Di nandun sa impyerno ngayon si Ellen Goldwhite, si Martin Luther nga, na impyerno lalo na si Ellen Goldwhite. So Ellen Goldwhite ngayon sa impyerno, maraming namatay na ng mga sabadista, dadala na sa impyerno. Sa libro ni Mrs. White, sinabi niya, ang mga sabadista daw, ang Adventista, mayudyod sa impyerno. Mahulog daw sa impyerno, mga sabadista. Nandyan sa libro ni Mrs. White, alam yan ng mga sabadista. Nakakatakot-takot dyan ng mga reliyon na yan. Kaya nakapagsuntukan ako mga kapatid kong Katoliko dyan sa mga sabadista. Kaya naaway ko talaga yan, sinisermonan ko, pinapagalitan ko. Bakit? Sa demonyo yan. Kasi pag ang kaluluwa, nadala na sa impyerno, wala na magawa si Brad Alvin Gitamundok. Hindi naman pwede makipagsuntukan ako ni Lucifer na Satanas kasi mga espiritu, mga demonyo. Pero sa buhay na tao, na pastor at ministro, kaya ko makipagsuntukan para lang maligtas mga kaluluwa. Walang katulad ko dito sa Pilipinas. So, pati nga siguro sa buong mundo Ako lang ganito. Pasensya na kayo mga kapatid kong Katoliko. Pasalamat kayo sa Diyos, merong at least man lang isang tao nga tulad ko. Kasi kung wala ako dito, soft-spoken masyado sila, Padre Darwin. Ang yayabang pa na masabadista. Magluluko yan ngayon, dito sa bansang Pilipinas, may isang hindi nila kayang labanan. Hindi nila kayang labanan si Brad Alvin. Tanungin mo, ayan si Sister Darling May Peñafor Sibunga. Magandang gabi, Sister Darling. Hinamon mo nga yung isang sabadista, di ba, Sister Darling? Alvin Sanchez? Nang makilala sino ako, lumaban ba? Hindi mo bang ipinalam
Kung ano talaga background ko, hindi mo pinakita yung mga debate ko, edi lalo na. Kung magpersonal, magkaharapan kami. Sila baka Clarice, hindi nga lumalaban sa akin, sila Johnson Amican sa Manila. Oh, si Ronaldo Bido, sa pagdebate sa akin, in English ha. Oh, tapos iniwan niyang Sabadista, naging evangelical na ngayon. O, di ba? Efeso 5:11 hanggang 13. Doon ang pagkaliwanag. And have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Pangaralan mo sila, pagalitan mo sila. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Sekreto pala ni Mrs. White. Ex-prostitute pala. Nagtatrabaho pala sa bar noong panahon niya ni Mr. James White. Doon pala sila nagkita. Tapos, satanista pala siya. Devil and demon worshipper. Si Mrs. White. Bakit? She is a witch. Manggagaway. Meron bang manggagaway nga Diyos worshipper? Saan ka makita ng witch na nagwi-worship sa Diyos? Kay Jesus Christ. Mga satanista katulad din ng vampira at manananggal. Sa demonyo yan lahat ah. Kaya nakakahiya kahit man lang magsalita ukol sa mga ginagawa nila sa kadiliman, sa sekreto. But all things that are reproved are made manifest. Kaya ang lahat ng bagay na pinapaalam natin, we have already exposed, manifest by the light. Makikita sa kahayag, no? Sa light, sa kapawan. For whatsoever doth make manifest is light. Ayan, napakaliwan. Efeso 5:11, 12, 13. Ngayon, anong patunay natin na linggo pa ito? Napatunayan ko na. Kung i-review yung video, no, napatunayan ko na. Tapos napatunayan ko rin, hindi ito Saturday Sabbath. Walang Saturday dito kasi demonyo yan si Saturno. O, Genesis 2, 1, 2, 3. Balikin natin pagbasa ulit. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it had rested from all his work which God created and made. Napansin nyo sa Genesis 2, 1, 2, 3, literal day ba ito na 24 hours? Yung mga Sabadista akala yung 7 days of creation, 7 literal days lang, 24 hours per day. So 24 times 7. Ha? Hindi po epochs of time to eons of time. Hindi po to literal 24 hours. Mantakin nyo, 24 hours na Saturday. Saturday daw to, sabi ng Sabadista, ng Iglesia sa Diyos, nangingilan ng Saturday Sabbath. 24 hours daw to, nangilin ang Diyos ng 24 hours Saturday? Nagaganyan na sa demonyo eh. Kasi devil worshipper eh. Alam nyo, ipaalam ko sa inyo lahat na nakikinig sa akin, ang sikreto dito, bakit matigas, Badalbin? Bakit matigas ang Sabadista makonvert? Matigas ang Sabadista makonvert kasi demonyo ng utak eh. Nasaniba na. Exercise na yan dapat ni Father Darwin, mga Sabadista. Hindi yan madali makonvert. Kasi demonyo na kasing nasa utak nila. Is 7 demons nga kay si Mary Magdalene. Lalo pa sa lahat na Sabadista, lalaki at babae na Sabadista, Saturnista, Satanista. Sobra pa sa 7 ka demonyo. Lucas 8:1, 2, 3. Marcos 16:9, nasa katawan nila. Mga may sanib yan. Hindi yan madali makonvert. Ito sila Amik, na-convert kasi sa awa ng Diyos, nabukas ang kanilang isip. Tapos sa convert, binigyan agad ni Father Darwin ng sakramento. Oh, praise the Lord. Yung iba na matitigas, mga debater na araw-araw, nagpi-fake news diyan sa Facebook, sa YouTube, inaatake tayo, tapos takot naman sa akin. O ito mga Katoliko ko mga kaibigan dito sa Facebook. Hamunin niyo sila, dalhin yung pangalan ko. Kung tuturo kayo tunay, tapos naman kayo nagpag-debate sa grupo ng punto por punto, sa Team Maria ni Padre Darwin sa Bulls. Si Padre Darwin naman dito sa Cebu. Isubukan niyo si Padre Darwin kung hindi ba kayo mabugbog. Gusto pa ni Padre Darwin, personal. Tapos nag-warning sa Padre Darwin, pag mamiki kayo ng repensya, sigurado papaluin kayo ng Biblia dyan sa publiko. Magdala mo kayo ng pulis dyan, magulo tayo. O gusto niyo, yun kayo si Padre Darwin ng debate, kumbate kayo, suntukan kayo sa Battle of the Church. Oo, kasi totoong tao yan si Badalbin at lalaki at macho yan, nakipagsuntukan yan. Kung sa katotohanan lang. Si Moses nga, nakipagpatayan din sa katotohanan. Si Aaron, si Solomon, nakipaggera. Si David, Haring David, nakipaggera din. Si Samson, sa mga Pilistyo, nakipaggera din. Sila Gideon at marami pang iba, nakipagbuno. O bakit? Takot sila. Lahat ng hamon ko sa kanila, debate, kumbate, puro takot. Kasi ang demonyo, binugbog yan ni Miguel Arcangel si Lucifer. Nagdebate sila, talo. Judas 1:9 hanggang 11. Tapos nagsuntukan sila sa langit. Hayag 12, Revelations 12:1-12. Talo din, nabugbog din.
Kaya nang sinusunod ko talaga, ito talagang highest form of apologetics ang sinunod ko eh. Kung lahat ng CFD ganito pa sa akin, sinunod style ko, ay malamang marami na ngayong mga hindi Katoliko na bumalik eh. Bumalik sa takot. Kaso yung ibang CFD, hindi kinatatakutan nila. Pinagtatawanan pa sa debate ako. Hindi nila ako pagtatawanan sa debate kasi ito talaga, bunal ko yun silang ulo, mga bakakon silang dagko. So ayan, napansin nyo, walang evening, morning and evening, and the seventh day, wala, kaya hindi to human day na 24 hours dito sa mundo natin on the earth, revolving around the sun. Hindi po 24 hours to nga day. Bobo talaga itong mga sabadista at mga iglesia sa Diyos. Nangangailan ng Saturday, Sabbath, Saturday ng Saturday. Si Saturno pala ni si Satanas ang demonyo ang nasamban nila sa Sabado. Bakit? Genesis 1:31, malapit lang sa 31. Dito lang sa taas. Ang dito, 2 na. 1 hanggang 3. Hanggang dito, 2, 3, 4. And God saw everything. Genesis 1:31. He has made. And behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. Meron bang evening and morning na basa 7th day? Wala. Bakit? Kasi ito dito sa Hebrew, ito rin ang problema eh. Kasi itong mga sabadista, hindi alam ang Hebrew Bible. Sa akin, Hebrew, Greek, Case Study Bible. Marunong ako magbasa ng Hebrew, nag-aaral ako eh. Paano bang hindi marunong magbasa si Badalbin ng Hebrew at nakaintindi kung hindi siya nag-aaral? Nag-aaral nga kayo marunong eh. Yung CFD din at Katoliko, mga Catholic apologists, di marunong ng Hebrew. Kasi wala sila nito. Hindi din sila nagbabasa nito at nag-aaral. So paano matuto? At least tayo dito sa buong bansang Pilipinas, may isa, dalawa dito nag-aaral ng Hebrew, marunong kasi nag-aaral, natuto. Ngayon, itong day, Yom. Yom. 7th day. Ano itong day? Yom. 3117. Ano yung 3117? Tingnan natin dito sa likod. Kaya mayroon tayong Greek Dictionary of the New Testament with Strong's numbers and concordance. Tingnan natin ang Yom na sinasabi sa Genesis 2:1-3. Meaning day. Sa Hebrew, Yom. Yom meaning day, araw. 3117. Napakaliwanag dito. Long distant of time. Far long. Tingnan mo. So, hindi pala 24 hours. Ang ibig sabihin sa Hebrew ngayon, na ginamit itong Yom na Hebrew word or Aramaic word, Genesis 2:1-3, it is a long period of time. Hindi po 24 hours. 24 hours ba? Is a long period of time? Nakabubo naman itong mga sabadista. Kaya takot na takot to sa akin sa badista na ministro makakita dito sa live stream ko. Grabe ka sira ulo o balil o ulo. Lalabanan mo si Badermin. Ihamunin mo si Peter Pindo. Natakot na nga. Hindi na siya lalaban sa third debate namin. Ayaw na niya. Talangin yung si Peter Pindo. Tahimik na kasi 2 beses ko na nabugbog. Hiyang-hiya ngayon, tingnan natin. 3117. Bakit? Dito sa 2 Peter 3:18, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, 2 Pedro 3:18. Katolikong sulat ni San Pedro Apostol. Problema, wala tong mga katolikong sulat. Walang katolikong sulat ng mga protestante, kaya yung mga Bible nila, tinanggal na yung word Catholic kaya hindi sila inspired, hindi holy yung banal na kasulatan nila. Hindi yun banal. Translated by tao lang. Kaya ang Diyos din, hindi din nagsasalita sa mga Biblia na gawa ng tao, gawa ng protestante. Ang inspired Bible, Latin, Hebrew, Greek, and Aramaic, gawa ng Katoliko, Old and New Testament. Katunayan, may Greek Septuagint version ako dito. Old and New Testament to. Ang Old Testament is 46 books sa Greek Septuagint version. Katoliko dito, may edition dito na Catholic. Sa time ni Cristo at mga apostol, time of Jerome and Pope Damasus, Greek Septuagint version. Kaya nga meron tayong codices, mga kopya sa Greek Septuagint original sa Old Testament. Ano yon? Codex Vaticanus, Codex Atlanticus, Codex Alexandrinus, and all 5,000 Catholic codices and mga manuscripts na puro Katoliko, walang protestante. Kasi lahat ng manuscript na existing na 5,000 kabuok, 5,000 kadami, puro yan Katoliko kasi lahat yan na-discover. Wala pang 16th century Reformation ni Martin Luther na Father of Protestantism, Father of Sulpotism. 2 Pedro 3:18. Ano yung
day, a long period of time. Sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to whom be glory both now and in the day of eternity. Amen. Sa Latin, DIES, Dies Eternitatis. So, yung araw pala, day of eternity, 2 Pedro 18, Katolikong sulat ni San Pedro Apostol. Mantakin mo, ang Diyos is eternal being. Ang Diyos is infinite being. Tapos, papahingain mo sa 24 hours. Paano mapapahinga ang Diyos sa 24 hours sa Saturday? Kaya nga, days eternitatis yun, because that is the day of God. God is infinite, God is eternal. 2 Pedro 18, araw yun ang pamahinga ng Diyos. That is an eternal day. A day which has a long, indefinite period of time spanning for eternity. Forever and ever. Amen. 2 Pedro 18, 2 Peter 3:18. Walang alam dito mga hindi Katoliko hindi natin maisisisi kasi mga Katoliko nga si CFD pa. Hindi rin alam itong nalalaman ko. So, pasalamat kayo mga Katoliko, pati mga CFD. Malaking utang na loob nyo kay Brad Alvin Gitamundo na tinuruan kayo ng Latin at ng Hebrew. Na-discover natin ngayon dito sa Bible Expo ko, sa live stream ko, Genesis 2:1-3, the day of the Lord, the Lord's day, no? Domingo pala yun. It is the eternal day of God. Days eternitatis. Long period of time. In Hebrew, Yom. Y-O-H-M. Yayom. The Lord's day. Yayom Adonai. Elohim. Yayom Adonai Elohim sa Hebrew. Araw ng Diyos. Anong araw ng Diyos? Kung wala pang universo, anong araw ng Diyos? Yung pagka-existido niya, forever and ever yun ang araw niya. Forever and ever yun. Tapos pasok mo dyan sa 24 hours Saturday. Isa demonyo yan Paano ang Diyos sasamba at papahinga kay Saturno sa Saturday Sabbath? 6 day yan sa Roman calendar at Julian at Gregorian calendar. Ang 7th day is Sunday, Domingo. Kaya nga sang linggo ang 1 week, isang linggo. Anong isang linggo? Anong araw ang Domingo? Linggo, sa Tagalog. Ganito sira ulo na sira utak, baliw na't ulol. Gago tarantalo at ulol. Mga hindi Katoliko, mga Sabadistag, mga Seventh Adventist, at mga iglesia sa Diyos, hindi maintindihan ng Biblia kasi nasaniban ng demonyo. Marcos 16:9, Lucas 8:1-2-3. Isa demonyo ang silamban nila. Amos 5:25-26-27. Sabi ni San Esteban, Gawa 7:42-43. Kaya ang Diyos hindi nananahan sa kanilang mga simbahan, sa Seventh Adventist at iglesia sa Diyos. Gawa 7:48, sabi din ng San Esteban, Acts 7:48. Sinamba nila demonyo, sabi ni San Pablo, ng Corinto 10:20. Sabi din ng San Juan Apostol, sa pahayag, Revelations 9:20. At many verses in the Bible. Ayun. Paano na yan ngayon itutulan ng mga salbahista na mahilig sa abortion at mga devil worshiper pala? Kasi si Mrs. White, ex-prostitute, nagtatrabaho sa brothel, sa bar nung panahon niya. Doon sila nagkita ng kanyang Mr. James White na palainom din, palahubog, kaya nakapasok ng brothel. Tapos, nag-renew sila, nagbago, kunwari, para mamera. Witch siya, manggagaway siya, devil at demon worshiper, satanista. Paano yan na-impirno ngayon si Mrs. Ellen Guluit at si Mr. James White? Kasi devil worshiper, mga Sabadista kawawa, papuntang impirno din. Sabi ni Ellen Guluit sa kanyang libro, ang mga Sabadista, may impirno, may yudjud sa impirno. Mga Adventist, nandyan lang sa libro. Tanungin niyo mga ka-CFD sa Bohol at sa Mindanao, alam niya anong quotation niya sa libro ni Mrs. White, The Last Days Events, no? Last Days Events, mga page 40 yata o plus, if I'm not wrong. So, ayan. Ito palang araw na to, 70, kaya walang morning, walang evening, nagpahinga ang Diyos, pinapanalangin na ng Diyos, tapos doon, He blessed that day, and He sanctified it, and He rested on that day. Natapos ang kanyang gawa, lahat ng lilikha niya. Kasi yung araw na yun, it is an eternal day of God. No? Kaya yung Saturday, kahit man lang 7th day yun, pananglitan, granting without admitting, 24 hours yun, hindi doon ang Diyos na mahinga, kundi yung sa sarili niyang araw na Days Eternitatis, 2 Pedro 3:18. Anong patunay sa Genesis 2:1-3? Walang morning at evening tulad ng Genesis 1:31, Genesis 1:5, Genesis 1:5, at dito sa Genesis Kapitulo 1, halimbawa, talatang 31, may evening at morning, may morning at evening. Bakit Genesis 2:1-3, walang morning at evening? Kasi buong araw ng Diyos, the day of Yahweh, the day of God, Days Dominica, and el Dia del Domingo,
sang linggo, yung linggo, Domingo, Sunday, it is an eternal day. This eternitatis dos Pedro 18. Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Tapos anong patunay pa? Genesis 2:4. Magbabasa itong mga sabali sa ating mga iglesia sa Diyos, Genesis 2, 1, 2, 3 lang. Isa 4, ayaw basahin kasi mabibistot, mabubuking dito. Lalo ko akong kadibate, marunong ako dito sa Biblia. Wala nang sulok dito sa Biblia. Greek, Hebrew, Aramaic, Latin, at English, Tagalog, at Cebuano Bible. Wala nang sulok dito. Hindi ko alam. Ewan ko sa ibang CFD, baka may mga sulok pa, hindi pa nila alam. Pero ako, lahat dito, alam ko na eh. Genesis 2:4, these are the generations. Ito pala, mga henerasyon. So, epochs of time, matagal. Yung sa Hebrew and Aramaic, 3117, sa Strong's Numbers and Concordance, meaning day, ang araw ng Diyos, ni Yahweh, ni Adonai, ng Panginoon, araw ng Panginoon, along period of time, epochs, generations. Genesis 2:4, Genesis 2:4, these are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day, 3117. So mga henerasyon ng takin mo, may 24 hours ba na makagawa ka ng maraming henerasyon ng tao at mga hayop? Gago talaga ito, tarantado ito mga sabalista eh. Mga 17-20s, lumabas kayo dyan. Debate tayo. Kung hindi nyo kaya ng debate, maliit naman ako na tao, na lalaki, suntukan na lang tayo, kumbati tayo, pagbigyan ko kayo. Kasi pag tinanggap nyo yan, nahamon ko. Kahit mag-gloves pa, talagang, di tamundangan yun. Knockouton tagid mo. Isang minuto lang, itutumba ko talaga kayo, kahit ano pa kayo kalaki na tao. Isa David nga, tinumba nga si Goliath, isang bato lang na maliit. Lalo pa ako, hindi naman bato na maliit gagamitin ko, kamay ako at sipa sa paa ko. In the day, 3117, yom that the Lord God made the earth and the heavens, generations, these are all generations. So, apex of time yung 7 days, hindi yung 24-hour period na limited to human, temporal day. Paano yun naging Saturday? Wala pang ang kalendaryo noon. Hindi rin yun Saturday. Kahit pala, sabihin natin, may Roman calendar na sa panahon ni Moses, ha? Mayroon naman calendar, sabihin lang natin. Hindi pa rin yun kasi generation ang pinag-usapan Genesis 2:4. Karugtong Genesis 2:1, 2:3. Henerasyon ba, mapasok mo sa Saturday? 24 hours Saturday, Sabbath, mapasok mo dyan? Mga Katoliko, mga bright kasi inspired by the Holy Spirit. Mga Bible ng Katoliko galing Aramaic, Hebrew, Latin, Greek, Greek Septuagint. Inspired Bible to. Meron ba itong mga pastor, mga protestante, mga born again, saksi niyo ba? Meron ba nito? Ito inspired. Hebrew and Greek. Study Bible. Hebrew and Greek. Meron ba sila? Wala. So kaya nga hindi banal yung Biblia nila. Hindi banal ang pag-iisip. Walang Holy Spirit kasi hindi nga tumatahan sa kanilang simbahan. Walang Holy Spirit yung tumatahan sa Sabadista, sa saksi niyo, sa born again, sa MCGI, sa Iglesia ni Cristo. Paano maintindihan ng Biblia? Ang Biblia din nila, hindi rin inspired by the Holy Spirit kasi mga translation, gawa ng tao. Gawa 7:48. Sa Biblia na inspired, 2 Timothy 3:15, 16, 17, 2 Peter 1:19, 20, 21, gawa lang iglesia ng mga banal na mga santo sa simbahan Katoliko. So, hanggang dito na lang po. Marami pang talata actually na day for God is a long period of time. Sige kayo, wala pa mang may oras pa tayo, no? Pero ayaw ko, gusto na mas mahaba. Gusto ko lang na hindi masyadong mahaba, hindi lalampas ng isang oras para hindi naman nakakabagot. Please share po sa inyong group and pages at sa inyong walls. Huwag kayong matakot. Kahit pa parang naririnig nyo ng hamon ako ng away suntukan, it's alright because part din sa Bible yan. It is even the highest apostolate. No? Sabi na sa Pablo, nakipagbuno siya sa mga leon ng mga hayop doon sa Roma. So, hindi, pati pala mga tigre at mga leon, pinagbuno ni San Pablo. Psalms chapter 90, verse 4. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as watch in the night. Verse 9 to 10. For all our days are passed away in thy wrath, we spend our years as a tale that is told. The days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Bakit yung tao, 80 to 90 years, parang hindi pa nga isang araw ng Diyos eh. Kasi ang araw ng Diyos, 1,000 years sa tao. Psalms 90 verse 4, verse 9 to 10. Bakit? Psalms chapter 90 verse 1 to 2. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. 1755.
Yung generations, yun yung generation sa Genesis 2:4 na marami yung mga angkan, mga kaliwat, mga kalahi. Di ilang libong taon na yun, ilang daan na taon, hindi yun 24 hours sa Saturday Sabbath. Mga sabadista, mga walang alam sa Biblia, bobo masyado sa demonyo eh. Before the mountains were brought forth, kaya eternal day eh, days eternitatis, 2 Pedro 13:18, o Genesis 2:3, dito sa Greek at sa Hebrew, and Aramaic ang meaning, a long period of time. Before the mountains were brought forth, Psalms chapter 90, verse 1-2, Salmo 90, talatang 1-2, or ever thou dost form the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. O, hanggang sa pakawalang hanggan, wala pa daw ang mundo, wala pang bundok, wala pang langit. Diyos ka na, nananahan ka sa iyong pagka-Diyos nang walang hanggan. So, eternal day. Tapos, i-rest mo sa Saturday, 24 hours. Naku, kawawa naman itong mga, huwag ko na lang, kay alam na natin lahat eh. Kaya mga Katoliko, be strong in your faith, no? Take all that I have told you, mga talata sa Biblia. Study it well, review my video, take down notes, my words and verses. Yung para sa inyo are negative, masama, huwag nyo lang tularan, huwag nyo lang i-adapt kay Brad Alvin. Sa akin na yun. May mga kapansanan, may mga kakulangan ako, mga kasalanan, sa akin na yun. Pero yung mga tinuro ko na mga tama at mga kabutihan, yun sundin nyo. At utang na loob nyo yan sa akin lahat. So hanggang dito na lang po. Shout out na lang sa mga kaibigan natin dyan. Sister Grace Barrios, good evening General from Benguet. Oh, Sister Grace, good evening, no? Salamat Sister Grace Guapa na nanood ka sa akin. Sana matuto ka rin sa mga the things that I share. Gadjum Banglos is watching. Oh, Gadjum Banglos. Mary Jane Losurata Perez is watching. Tapos, sino pa tong iba dito? Hindi ko na nakita, no? Sister Darling, May Pinaflor Sibunga, Jel Paculares Martinez Ardina, Joseph Jimenez. At saka pala, shout out kay Sister Tata Basbas, kay Sister Gingging at iba pa dyan, kay Brad General Ramon Mapalo Naol, Brad General Chris Catres Bernabe at lahat ng mga Katoliko na nanood sa akin. Please share. Hindi ako nagpa-monetize dito. Never in my life. Hanggang mamatay si Brad Alvin, Bishop Delegated naman ako eh. I'm already full of my delegation. Baga ang kayamanan ko, Sister Brother, ang aking delegasyon, walang katulad ko sa buong Pilipinas na Bishop Delegated. Kahit tanongin niyo sila, Father Danny, wala saling delegation sa obispo. Tapos Papal Delegated pa. It is my riches. So bakit ba ako magpamonetize para yumaman? Nandito na sa akin ang mga kabutihan at mga benefits and rewards and awards ng Diyos bilang apologies or safety. Tapos magpamonetize pa ako, no? Sobrang-sobra lang biyaya ko dito. So, shout out na lang sa lahat yung hindi ko na-mention, no? Again, Brad General Chris Catrice Bernabe at Brad General Ramon Mapalo Naol. At iba pa dyan, hindi ko na-mention, at yung mga spiritual directors, Father Lucas Inoc, Father Fern Villegas, National Spiritual Director, Archdeacon Spiritual Director, lahat ng CFD National Board and Officers, lahat ng member ng Catholic Defenders National Office. Good night, God bless, bye-bye. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Bye-bye. Pakishare.